Yes po, sir. At ngayon ay July na. And every now and Pati ikaw inutil. Kasama sa mandate ninyo sa CHED is moral ascendancy. I'm sorry, doctor. You don't deserve to be in that position. How can you be respected when you're acting like a child? Not even. When you're acting like a Juan Tamal, there's no quality in there. Hindi ka respeto. Tinawagan namin yung bagong numero na binigay mo and then inirefer kami ngayon itong bagong numero doon sa luma na palpak. That's 0284411260. Tama? Go ahead, check. So, tinawagan yan namin, staff ko. After waiting for a few minutes, sumagot, tinanong ko anong kailangan, and then sinabi ng staff ko, ay meron siyang complaint about their school. And we were referred to CHED NCR kasi tinatanong, anong eskwelahan ba? So after na-mention yung school, sabi, ang tamang tawagan at magtanggap ng reklamo ninyo ay yung NCR. So, tinawagan naman namin yung NCR. Pagtawag namin sa NCR hotline, palpak. Yung una, 02-840-32196. After 50 seconds ng ring, namamatay. Inulit-ulit, 50 seconds ring, namamatay. For the third time, 15 seconds na ring, namamatay. So, ibig sabihin, palpak or naka-block, I don't know. Tinawagan yung pangalawang hotline, 02-840-32208. Same thing. Cannot connect. So what we did, bumalik ulit kami doon sa Public Assistance and Complaints Desk, CHED hotline. And we told them what happened. Alam mong ginawa? Ay kung ganun pala, tawagan nyo lang yung 8888, which is pang-national na. And then, nung tinanong namin, meron bang email address? This is the Public Assistance and Complaints Desk ng CHED. Ano ba ang email address ng NCR? Kasi doon kami na-refer. Alam mong sabihin, nung nasa Public Assistance and Complaints Desk, i-google ninyo. Sagutin mo muna yun, ma'am. Napaka-inutil itong hotline na ito. Good morning po, Senator Tulfo. Based po sa aming protocol, well, tama naman po kayo na dapat kapag tumatawag sa aming mga Public Assistance Office, dapat ay nasasagot po ito ng mabilis at na-actionan din po ng mabilis ang anumang concerns. Kaya po nung una pong tumawag na ni-refer po ang inyong reklamo sa aming regional office, yun po usually ang aming protocol na kapag may mga concerns po sa mga eskwelahan po, sa aming mga eskwelahan, especially po na sinusupervise ng aming regional office, ay nare-refer po namin para po mas ma-actionan po ng maayos. Yung pangalawa po ninyong concern na nung tumawag ay sinabi po sa inyo na mag-refer na lang po sa 888. Tama naman po kayo na No, hindi po. stop right there. Nung tumawag kami sa NCR hotline, sila. Somebody itong NCR, sino ang NCR head nyo rito? Dr. Jimmy Catanes, Regional Director ng NCR CHED. Okay. Anong nangyari? Itong dalawang numero I just gave you earlier. Sira. Sir Chair, yung pong bumaba din po ako doon sa aming NCR kasi lagi pong yun yung concern namin sa tumatawag na bakit daw po hindi nasasagot yung ano. Nag-order na po ako sa opisina, dapat sagutin namin lahat ng calls. Kailan po kayo bumaba doon? Immediately po sir nung nag-take over po ako ng January. January. Yes po. At Ano pa ngayon? It's June ano po sir? June 9 po ngayon sir. January, today is June month of 9 po. July. Okay. Nag-order po ako January, sir na February, March, April, May, June, July. So, pumunta ka doon ng January,
Sinabi mo yung problema na hindi raw sinasagot ayon doon sa mga siguro natanggap mo na sumbong sa mga estudyante. So ano sabi nila? Action na nila. Ayusin yung telepono. Yes po, sir. At ngayon ay July na. And every now and Pati ikaw Yes. inutil. Inutil ka, sorry. Wala kang ginagawang Sure. follow-up. Siyempre, pag pumunta ka noong January para sabihin sa kanila na meron tayong seryosong problema dahil yung mga hotline is not working, these hotlines are not working, dapat meron kang follow-through. Pagdating ng February, palitan yan. Ano bang problema? PLDT o what? Ako may problema ako sa telepono ko sa bahay. Less than 24 hours, dumarating yung PLDT. Ayusin yung problema. This is just a problem sa connection siguro sa PLDT. Oh, madali yung pakiusapan ng PLDT. Pero in your case, January pa, sinabi may problema na itong hotline hindi nag-work, and July na ngayon, wala kang follow-through. I'm sorry, doctor. You don't deserve to be in that position. Because tayo sa government, we should give quality service. Kasama sa mandate ninyo sa CHED is moral ascendancy and magbibigay kayo ng quality leadership. You're not. Hindi ka pasok doon. No, let me finish. I'm gonna give you a lecture. Napakabagal. When it comes to, alam mo naman siguro, moral ascendancy, dapat kapanig-paniwalat, diba? Karespeto kang otoridad pagdating sa higher education. How can you be respected when you're acting like a child? Not even. When you're acting like a Juan Tamad, as they say. There's no quality in there. Hindi ka respeto yung binibigay mong aksyon. Diba? Okay, now explain to me. January, importante sa akin itong hotline eh. January and then July, same pa rin yung problema. Hindi pa rin fix. So what does it tell you, the kind of leadership that you are showing to the students na who are relying to CHED pagdating sa mga problema nila pertaining to the schools? As a result, Sir Chair, nag-purchase na po kami ng papalit doon sa mga line namin, dinagdagan po. And at the same time, yung mga tao po na in charge doon sa PAC din namin, Sir Chair, ay nagpalit na rin po ako, Sir Chair. We already hired po din ng ating mga staff lawyers din po para sagutin nila kaagad yung atin pong mga complaint ng ating mga First staff. things first, sipakin mo itong hotline na ito because it's not working. So sayang-sayang lang yung pagtawag ng mga tao, ng mga estudyante rito if it's not working anymore. Get rid of these numbers Yes. and then get a new number. So bakit hanggang ngayon nandun pa rin yan, existing? And then next time, Doc, gumawa ka ng follow-through. Diba? Ganun dapat tayo sa gobyerno. Uma-action tayo. Pakita natin na capable tayo sa ating posisyon. Pag may lumalapit sa atin para magsumbong, binibigay natin agad yung action na kailangan para masolve yung problema. Tanggalin mo kung sino mga nag-ano doon, nagtatamad-tamaran. I want them removed. Then, alisin mo nitong hotline. Magbigay ka ng bagong hotline. Ang bagong hotline nyo? We'll provide po, Sir Chair, yung bagong hotline. Well, po then you namin. tell it on air. Ito po yung mga hotlines namin, Sir Chair. Aside from yung nabanggit po is 8403-2247. So, ang bago na yan. Ito po, yes po, sir. Dati po ito pero ito yung pinaka-active po namin, Sir Chair. Meron din Tawagan po natin. kaming Call. Tawagan nyo. Call that number. Let's see. At kapag hindi pa rin nag-work, dapat pati ikaw matanggal na siguro. Sa palagay niyo po, sir. Because you're not effective leader. Diba? Sabi ko, dapat sa mandate ninyo, moral ascendancy, quality leadership. And I don't think right now, so far, I'm sorry to say that for me, you don't possess those qualities.
Because yan sinasabi, nakaupo lang at nangungulangot. Yan yung sinasabi sa ng mga tao sa kalye. That's the reason siguro kaya nasibak yung inyong CHED. Yung pinakamataas niya. Anong pangalan yan? And what is, anong tawag kay Prosper de Vera? Hindi, anong tawag sa pansis niya? Kaya nga siguro nasibak yung chairman ninyo kasi nakarating na siguro kay Presidente na is not doing good. And who replaced? Ma'am, Chairman, Shirley Agrutis, Mr. Chair. Chairman Shirley, okay. Saan siya galing at ano yung credentials niya? Ano yung Apo, siya po ay commissioner po ng Commission on Higher Education. Dati po siyang MMSU President din po, Mr. Chair. walang sumasagot? Okay na. Para marinig niya. Sige. I'll show you the kind of action we in the government should do and should have. Hello? Hello? Okay. May problema ako sa school ko. Anong pwede kong tawagan? So, kaya nga sa NCR ang school ko. Well, NCR lang. So, meron tayong hotline sa NCR. So if I give you the school, ano yung next step? Okay. So if I'll give you the name of the school na gusto ko i-complain, syempre sa nga ko muna sabihin. So, i-refer mo ako dun sa school. Kaya nga, pag sinabi ko sa yung problema ng school, what is the next step? Yeah. Anong next step? Ano nga next step, sir? If-forward nyo ako sa complaint, ano yung ang tinawagan namin workers unit to. Anong number sa complaints? Okay. Kaya nga 840329196. Yan yung sira na telepono. So ibabalik mo ulit ako doon. You see? Thank you. You see, Dr. Catanes? You see? Tinawagan namin yung bagong numero na binigay mo and then in-refer kami ngayon itong bagong numero doon sa luma na palpak. What does it tell you? Balik ulit tayo sa square one. Hindi mo monitor yan. Dapat minomonitor mo yan o at least man lang kung meron kang alipores. Pakimonitor nga kung this one is working already, nagpanggap ka or testing mo. Now, malalaman mo na. I-refer ka ulit doon sa sira na. Sira na ngayon Anyway. Ayusin niyo po yung trabaho niyo sa CHED. Kailangan po mag-set kayo ng magandang example sa mga estudyante. Wag ko kayo magtamad-tamaran. Wag ko kayo maging inutil. Totoo yan. Dahil ako po, didiktikin ko kayo. Hindi pwede to. Anyway, let's go dun sa problema. 2017, nag-issue ang CHED na moratorium ng field trips.